Hello. Una sa lahat, tapos na yung ginawa kong social media. Ito. Actually, the whole code is not mine. Pero ginawa ko na lang at tinapos kasi may nakita akong tutorial. Tapos yun ay old tutorial doon sa code course like Laravel 5.0 or 5.1 I guess. So, ang ginawa ko is in-update ko yung codes tapos pinag-aralang mabuti kung paano yung naging ganyan yung mga relationship, especially yung sa friend request niya at iba pa like in the like paano mag-like, paano nyo gagawin yung model ng like, paano yung relationship ng like at paano natin i-output yung like at paano natin masiset yung mga basic trappings just to make our website quietly secure. So, for this, ito na yon. So, magsa-sign up tayo. Like, user at yahoo.com. User, yung password natin is password 123. Password 123. Enter natin yan. Okay. Registered na. So, magsa-sign up tayo ng iba, dalawa, para matest natin lahat. Admin. Ang password katulad pa rin ng dati, password 123. Okay, so ang gagawin natin, magsa-sign up tayo sa isa. Admin password 123, check natin yan, login. Yung remember me is part yun ng features na ginawa ko from scratch yun. Gusto ko kasi maalala ng browser ko or ng browser ko at ng system ko na siya ay nakalagin na at hindi na mag-login ulit. Pinos niya yung browser niya. So, dito naman is user yahoo.com, password is password 123, login. So, una natin gagawin is yung friend request. Search natin si user dito. Ay, ito na dito si user. Yung ginawa kong photo is like default photo na lang. Gumamit ako ng Gravatar. Ito ay yung Gravatar type MM. So, pag click mo yung user na sinerch ko, pwede ko siyang i-add as friend kasi hindi pa kami friends. So, while na-click ko na yung add as friend, so, ang nandito is waiting for user to accept na lang kasi nakasend na tayo. At i-refresh mo pa yan, yan pa rin yung lalabas. Naka-trappings na yan. So, dito naman, refresh muna natin, check natin tong friends. Tingnan nyo, merong friend request by admin. So, titingnan natin si admin. Ayun, pwede natin i-accept. Pagkatapos na natin siyang ma-accept, pwede rin natin siyang i-unfriend. Diba? Pero basic lang to lahat. Baka akala nyo, napakaganda na nito. Basic lang to. So, for that, friends na sila. Pag ako dito, si admin, gusto kong mag-post ng status like I'm happy. Ayan, status posted. Ito ay isang flash message para pag merong successfully na ginawa in a specific function, mag-pop up siya. So, nag-post si admin, refresh natin dito si user. Ayun, nakita natin yung post ni admin. Pwede natin siyang i-like. Ayun, may 1 like na. Tapos, naka-carbon yung time nila. Tapos, refresh natin. Kita mo man, may 1 like na. So, pwedeng mag-comment si user dito sa post ni admin. Good for you. Reply. Token mismatch. So, kailangan natin gawin yan is refresh natin yan. Good for you. Kasi na-expire na yung ano. Ayun. Good for you. Kasi dito sa codes na ginawa ko, pag medyo na matagalan na pending yung ano mo, so ma-expire yung token. Yung token na yan is yung dati pang ano mo. So, kailangan mo na lang i-refresh. Pero pag sinabi mo, paano nakin to magagamit kung may expire lang pala agad-agad yung token? Hindi ganun yun. Like for instance, pumunta ka sa ibang page tapos pumunta ka naman dito sa
agad sa ibang page. So merong token pending yun. So kailangan mo munang i-refresh bago mo maano yung kaya nito. So for this, pwede ka rin mag-comment like thanks. Ayun. So makikita yan dito. Diba? So kung gusto mong i-unfriend siya, pwede mo rin i-unfriend. Click mo yung friends, si admin, tapos i-unfriend mo. Ayun. Pag in-unfriend mo yan, wala ka ng friends. So try nating mag-post ng sarili natin na wala tayong friends. Kung makikita ba ni admin tong post ko na nasa user, tingnan natin. Diba hindi? Kita nyo? Itong post ni admin na nag-comment si user at nag-res back din si admin is makikita niya, hindi niya mawawala yan since siya yung container. Tapos tapos sa side naman ni sa social network natin, sa side naman ni user, yung nag-comment siya tapos dinelete niya, in-unfriend niya, hindi niya makikita yung dati niyang yung comments niya kanina. Yun lang yung basic na nagawa na algo. So for this, si user ay nag-post ng status, since hindi na sila friend ni admin, so hindi na makikita ni admin yun, diba? So kung gusto nyo mag-update ng status, dito lang. Ano pa ba? Yung timeline natin, pareho lang naman din. Ang pinag-iba yung timeline natin kasi yan. So ano pa? What up? Si admin, friend natin siya, refresh natin, punta tayo sa friends, merong friend request galing kay user, accept natin ulit, punta tayo sa timeline. Ayun, tingnan mo, nakita natin ulit kasi friends na sila, diba? Pero pag hindi na sila friends, hindi mo makikita yung comment ko kanina. Pero since friends na sila, makikita na niya. So here in admin, makikita niya na rin lahat ng post ni user, like kanina, hi, tapos what's up. So yung time ko naka-carbon yan. Meron napakaraming style ng pagpapaganda ng Laravel. May mga mutators, meron ding iba. So ang gagawin na lang ay aral na ng aral, code lang ng code. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit ako nga minsan pag ako'y tinatamad, wala talaga, natutulog lang ako, nanonood ng TV marathon. So sign out na rin natin yan. So huwag kayong mag-alala, itong codes na to is i-upload ko to online in my new GitHub account, since naka-credit naman ako sa nagbigay ng tutorial, hindi nang nagbigay ng codes, nagbigay ng tutorial. Tapos pinag-aralan ko yung tutorial, yung iba ginawa ko from scratch kasi alam ko na yun. Pero starting from yung friends, pinag-aralan ko talaga yun kasi napakadaming relationship dun, napakaraming if has friend, if friend request has been sent, if friend request is pending, if friend request is already received, parang ganon. So yung merging din ng friends, ng friends of mine and friends of, yung i-merge natin kasi ang one, like dito, tingnan nyo, example ko lang like dito, friends, ito si 3, 8 friends kay 7, pero pag tiningnan mo yung isa, yung 7 hindi friends kay 8 kasi like yung function natin or yung method is friends of mine. So pag sinabi yung friends of mine, this current user belongs to Mini, so this 8 is belong to Mini. Pag sinabi mo ay to belong to 7, since iisa lang. Pero paano naman pag sinabi mong kung this user, pag sinabi mong 7 to 8, walang 7 to 8, diba? So yung 8 siya nakakakita na friends sila ni 7, pero yung 7 hindi niya nakikita na friends niya si 8 kasi belongs to Mini lang, current user. So ginawa natin, pinag-merge natin to, belongs to Mini user to friend ID and friend of friend ID to user, diba? Pati na rin yung like natin, tingnan nyo. Sa like, madali lang naman, napakadali lang, diba?
Nung sa like, save lang natin yung likeable ID or yung ID ng status natin. Tapos yung taong o yung user ID na like. Tapos the rest is yung info na kukunin natin. So here is ano pa ba ang status, hindi na kailangan yan, alam niyo na yan, ibig sabihin yan. Yung parent ID is parang ano yan, parang kung merong parent so meaning comment lang yun, di ba? Kung walang parent so meaning yan yung pinakauna, yan yung pinakaunang status mo. Ayan, dito na yan, alam niyo na siguro yan. So ang susunod kong gagawin is yung online grade system naman pang college. Tapos i-open source ko na rin. Upload ko na lang doon sa new GitHub account ko. Tapos kayo na magbahalang mag-contribute or anong gawin nyo doon. Sige, salamat.